we will pray because I first time in my whole life that I'm feeling like this, you know. This is my first time. At kinakabahan ako and I don't feel well. Ayokong mag-preach sa inyo na I'm feeling like this. Is that okay? I want to be honest. And nais ko po na hindi ma-overcome yung aking preaching dahil sa nararamdaman ko. Alright? Ay magkape muna tayo. Pwedeng pahigop. Etong kainaman pagka... Ayun. Yan. Ganyan. Apay nagpudo. Let's all stand. Ganito po. I'm gonna show you. Alright. Are we on? Okay. I'm going to show you something that really bothers me. Hindi naman bother. Nakikita nyo to? Iran launches 150 missiles from its territory to the state of Israel. Kanina lang ho ito. 150 guided missile. And then, 100 missiles, ayan ho yung balita. Lumabas na ho ang kanilang idea spokesperson. And they need prayer now. Iniisip ko kung isang missile lang ang pumunta dito sa Isabela, chaos na. Right? But this is 150. Now, I've been watching kanina, kaya medyo na-late ako. Ang buong mundo ngayon ay nakatuon ang kanilang pansin sa missile na ito. Pero I want to let you know na tinutugon na ni Lord kahit hindi pa tayo nagpipray. Okay. Alright. Dito sa area na to. Ayan o. In-highlight ko siya. Hindi nyo man makita sa likod. 80 missiles were launched at the first barrage and then 70 missiles were launched in the second barrage. Pero, etong si kaibigan natin to, si Pastor Amir Sarpati. Congratulations Israel! The Iron Beam na bago, ngayon lang siya na-activate. Air defense system was operational for the very first time. At ang sabi yung mga apat na layers of tawag nito, yung defense system nila, wala they were initially, sinasabi nila, na lahat ho, dun sa 150 missiles o 200 missiles, dahil sa different layers of defense system ng Israel, napasabog niya ho sa ere pa lang. Which is, I'm really thankful and we are thankful. Bago natin ipag-pray, kaya tayo na andito ngayon sa Sunday na ito. Dahil yung Diyos nila is our God. And they are being tormented, if I may say, dahil ho sa kagagawan din ho ng mga terrorists. And they need prayers. They need our prayers. Hindi man sa finances, dahil ho, minuto, ang laki ho ang ginagastos ng Israel para lang po sa kanilang defense at sa kanilang military. And so, kaya ko pinakikita ito sa inyo para ho maintindihan ninyo na antindi na po ang nangyayari ngayon. Let's pray for Israel. Lahat ho ng kababaihan sa kanila na reservist ay nasabak na ho sa gera.
Kung ako si Presidente Bongbong Marcos, maraming babae dito. Nakahanda ba kayo para gumera sa China? Tong-its na lang tayo, pre. Hindi po. We were not trained. Tinanggal yung ROTC natin. Paano tayo lalaban? Pitik bulag lang talaga ang alam natin. At saka siguro, lastiko. Ganun. Wala ko tayong capacity. Kaya ang Presidente at yung Prime Minister ng Japan, nagpunta sila sa US para sabihin ni Biden, ironclad yung aming pagsasama ng bansang ito, Philippines and Japan, and hopefully ang Australia. This is what is happening now. At I don't know, during this war, ang Russia pumasok na po and is entering and is supporting Iran. Ezekiel chapter 35, 38, 37, 38, 39. Nagaganap na po. At malapit na. Mamaya i-discuss natin ito on details. Paano natin paghahandaan yung ating sarili. Ano man ho ang mangyayari sa Israel, yun ho ang katapusan ng mundo. I tell you. Kaya okay tayo dito, salamat. Dahil petiks lang tayo. Petiks, trabaho, uwi sa bahay. Okay lang. Mahal na mahal tayo ni Lord. Pero ngayon, hindi na po tayo pwedeng pa-petiks. Kailangan nating, anong ginawa mo? Sabihin ni Lord, anong ginawa mo sa mga anak ko? Mga pinili ko? Did you pray for them? Opo. Pagka si Pastor Bong nag-pray. Naku, hindi po. Ang salvation natin, bawat isa. Yung salvation at kaligtasan, hindi ho kayo pwedeng iligtas. Per person yun, tatanungin ka, pagdating natin doon, what have you done? Kaya po, kaya ko na kayo ini-introduce na ganito para hindi tayo magsisisi sa dulo. Marami naman akong tinulungang tao, pero what have you done? Ganon. So, kaya po meron tayong privilege and opportunity na makakapag-serve sa Panginoon at sa kanyang bayang pinili. At a count of 3, everyone will say and pray. Benjamin Netanyahu, Prime Minister nila, lahat ng mga sundalo, protection. And then, we'll ask the Lord to guide them. 3, 2, 1, come on. Mention a prayer. Manalangin, let's pray. Panginoon, Ikaw ang kailangan ng bansang Israel. Ikaw ang kailangan ng bansang Israel. Hindi mo sila pinababayaan. You will never leave them nor forsake them. Lord, yung attack na ito, alam namin, there are missiles, thousands and thousands upon thousands of missiles na ipalilipad ng mga terorista towards Israel. Lord, we are reminded, pinapaalala ninyo sa amin na hindi ninyo pababayaan ang inyong bansa. Ikaw ang kanilang Diyos. Naisama kami and others, kami po ay others, but yet Lord, we believe, hindi man namin kayo nakita, hindi kami kasali sa tribo, but by the Spirit of God, we were Jew by heart, Lord, by heart. Hindi man sa tribo, hindi man sa, Lord, sa culture, by heart, we were bought by the Jewish God, the Jewish Lord, the Jewish Messiah. We pray for Israel, we pray for Israel, we pray for Israel, we pray for Israel. Your protection, Lord, your protection. Mga missile na lumilipad ngayon, hindi tutuloy sa bansang Israel, sa state of Israel, in Jesus' name, Lord, we thank you. No weapon formed against Israel will prosper. No, God, no, not even any kind of equipment. But we thank you for what you have done and the wisdom that you gave, the technology, the advancement that you have given the Israelites, Lord. Sila pa rin po ang pinakamalakas, pinakamatindi in terms of technology.
Father, we thank you. Kami hong mga Pilipino, especially dito sa Cornerstone, ayaw ho namin maging isang audience lang. Ngunit ang kaligtasan namin ay bawat isa. Kaya may pribilehyo kami na ngayon pa lamang, by person, by individual, we pray and ask for your will. Ang kalooban ninyo at ang inyong proteksyon, Panginoon. I pray that everyone at the back, at the middle, in front, mga anak namin alam nila na ang Israel ay ang pinakamahalagang bansa sa buong mundo. And so we thank you today. Thank you. We thank you. We thank you. We thank you for your protection. Lahat ng mga bansa na tumutulong, Lord, Japan, USA, UK, Germany, dito ho sa Pilipinas, in all the countries, Lord, we ask, Lord, for a united spirit. Magkakaisa ho. But all the more, kaming mga mananampalataya na kumikilalas kay Yeshua na aming Messiah. We thank you. Just a silence for now. Lahat ho ay nakapikit. Let's bow your head. Thank you. Thank you, God. We love you and we love Israel. Thank you that we have a Jewish God, a Jewish by blood, but God who created everything. We thank you. We may be seated in the presence of God. We may be seated. Ayun po, as you have seen, explosion seen over. Hindi ho sa, pero may nakakalusot po. That's war. Iran strike. Iran launches aerial attack on Israel. Lahat ho ng balita ngayon all over the world, all over the mainstream media, yan ho ang laman ngayon. So, wag ho sana ngayong araw lang na ito, when you go home, panalangin niyo po. May role ho kayo. May role ho tayo. Kasi yung sinasamba natin, Diyos nila yun. Hindi naman tayo nakikidiyos lang. But we were adopted. We were adopted to their family. Kaya mahalaga ho yung role natin. Bawat isa dito, kaya ini-stress ko ho ito, kasi po, role ninyo ito. Hindi ko ho role lang ito. My role. I mean, I am updated every time. May balita, binabasa ko. And right away, I am praying. Pag kumakain kami, every morning, every kainan, ang panalangin, mas marami pa ho sa Israel kaysa yung kakainin namin. Dahil I know the importance of prayer. Hindi ka marunong mag-pray? Aralin mo na mag-pray ngayon. Kung marunong ka rin magbisikleta, marunong kang mag-drive, marunong kang magsulat, marunong kang magturo, mag-pray, aralin mo na. Wala ho kasing lusot. I'm telling you, I'm talking to you straightforward. Wala akong lusot. I would like to tell you that if those who pray, mahalaga po, and we believe that the Lord will bless you. Okay? Hello? Parang namartilyo yata kayong lahat. Pumalakpak muna sa Panginoon. Pero meron akong hiling sa inyo, huwag niyo akong tutulugan. Kasi mahaba ito. Pero walang pagkain eh. Subukan natin mag-order mamaya pagka naka-alas 12 na. Okay po? Kaya kung aabutin ka ng alas 11, pwede ka ng sisimple ka, magkikita kita no? Last week ay nagbigay ako ng
reason bakit ang Panginoon ay kinakailangan siyang mamatay. Okay. Again, I'm going to repeat that foundation. And very important ho sa teaching ito, mga teachers natin na nandito, mga doctors, it is very important to lay down foundations. Minsan ang mga estudyante, tayo, kahit na nalay na ng foundation for how many days or how many weeks, after that, nakakalimutan lang ulit. Minsan ang nangyayari, compliance, that you can hear, that you will hear. Pero ito ho, hindi compliance. You have to know the foundation where we are founded in faith. Mahalaga po ito. Hindi lang, kaya ako sinasabi na dapat ang church, ang bawat isa, maging mature, maging matatag, maging matapang, maging, siyempre matapang na may kapayapaan. Hindi pwedeng yung pananampalataya natin ay uugod-ugod dahil lang wala tayong alam. Hindi po pwede yun. Hindi po. Kaya nga lahat ng bagay, pagdating sa anumang larangan sa buhay, kailangan alamin mo. Hindi ka pwedeng maging farmer lang na bigla ka na lang nagtanim. Hindi pwede yun. Oh, Brother Joel, hindi ka kaagad naman kikita ng kabuti kapag hindi mo talaga ilang beses kang nasunog yung mga kabuti mo, di ba? Yung uong, ano ba? Uong sa Tagalog. Kabuti. Oo nga. So lahat ng bagay inaaral at we fail at times, you know? And then yung mga failure natin nakakatulong talaga para tayo ay umunlad. So, ngayong umagang ito, ibibigyan ko ulit ng foundation and I hope that you will take note. Ngayon na po, mag-take note kayo. Kahit sino ka man, you have to take note. Dahil salita ni Lord ito. Then, while I'm talking, please, concentrate on what I'm talking about. Wala mo na siyang coordination ngayon, okay? Dahil nasa church tayo. I want you to research kung habang nagsasalita ako para lang give honor to the Word of God. Is that okay? No coordination. Wala muna. Ay, ano ulam mamayang magluto ko na ng wag muna. Masusunog yun. Concentrate into the Word of God. Is that okay? Very good. Very good. Okay. Dadaling ko ho kayo dito kaagad in the very beginning. Alam na natin ito last week. At naipakita ko sa inyo, and now I'm still repeating, you are, before, si Adam is inside the garden. God created a form, a very nice, very beautiful landscape. At ang tawag dito ay Garden of Eden. So dito sa Garden of Eden, kaya the Lord has created this, and He created man, and He put it, He goes out and take a mud, kumuha siya ng mud, kumuha siya ng tapok, kumuha siya ng alikabok, and then He formed it into a man, and He breathed a life. Yung hininga ho na yun, hindi bad breath. A breath of life. And so, nagkaroon ng buhay na walang hanggang kaagad si Adam. At iniligay niya, after that, iniligay niya sa loob ng Garden of Eden. And sabi niya, you will stay here. And then malungkot-lungkot siya. From the Bible, he took a paragpag. Rib. Anong tawag sa Tagalog? Tadyang. He formed it into a woman, a very beautiful woman. And so they lived together. In the Garden of Eden, ayan, ulitin ko. Oh, ito lahat yan, ayos yan. Sa gitna, ayos yan, pwede yan. Pero ito, wag lang. Wag lang itong the tree of the knowledge of good and evil. Nabura ko na siya, no? Yan. Ito, wag lang yan. Pero lahat pwede. Yan mga yan, pwede yan. But the tree of the knowledge of good and evil, please don't. Pero, make the long story short, inulit ko ito, pinili pa rin nila yung man's will. When He created when He created man in His own image and likeness, pero binigyan niya ng free will. Sabihin mo nga, free will. Yan. May pagpipili. Kaya nga may dalawang choices, inside and outside. Kapag ka ikaw ay nasa loob, you will have eternal life.
But if you stay outside, death. So, now you understand bakit ang tao namatay. Namatay siya spiritually. Okay. Kaya ang nangyari, ganito po. I'm going to show you this picture kasi pinakita ko rin ito nung nakaraan. Ayan. Klaro? Oh, yeah. Okay. Alright, there. Okay. Kaya ang nangyari, sila po ay tawag nito, expelled. Pinalayas, pinaalis sa Garden of Eden. Kaya meron hong cherubim. Very good. Merong cherubim. Yung cherubim na ito ay angel, parang in a form of angel, pero meron siyang pakpak. Dalawa lang ho yan yung mga cherubim na yan na maggugwardya na hindi sila pwedeng bumalik because they're already dead. Kinakailangan ang pwedeng makapasok lang doon ay dalisay, malinis, walang kasalanan. Wala po, in all creation, wala hong pwedeng pumasok dyan. Maliwanag. I'm laying a foundation para maunawaan ninyo. Maunawaan natin ng, how God has sent His Son. Okay. So, hindi talaga po pwede. So, nagkaroon ngayon ng tinatawag natin tent of meeting. Parang, in our own understanding, dinala ni Lord yung Garden of Eden na yung presensya ng Diyos. Dinala niya at dito na lang siya sa tent of meeting. Bakit siya tent of meeting? May appointment. Kaya nga tent of meeting. Kaya kapag may meeting ka, may appointment. Hindi ka pwedeng pumasok lang basta-basta. Merong schedule, may discipline, may sistema. Ano ang gagawin? Pag pumunta ka kay Presidente Marcos, nabanggit ko sa inyo, nag-apply ako, hindi ako pwedeng pumasok. Hindi ka basta-basta makakapasok. Kahit kanino. Minsan, yung pastor daw dati dito, hindi ka pwedeng pumasok sa opisina niya kapag hindi ka nakipag-appointment. Which is true. Pumunta ka kay mayor na wala kang appointment, ganun din. So it is a tent of meeting, mayroong appointment. And that appointment is described kung ano yung mga rituals na gagawin. Kasi kung hindi po maayos at hindi mo sinundan, hindi nila sinundan, right away, mamamatay sila. Because unrighteous sa holiness, hindi siya pwedeng maghalo. Hindi siya pwedeng makapasok yung unrighteousness. Mamamatay ka agad if you are unrighteous. And we have many verses to follow up. Ano po? So, ganyan po. From here, dito, alright, I'm gonna choose that one, yeah? Mula ho dito sa Garden of Eden, ito na po ay outside the garden. It's just an artist illustration, if I may say. Artist illustration na yung Garden of Eden, maganda pa rin siya. Beautiful. Pero mas maganda doon sa loob ng Garden of Eden. Dahil may buhay na walang hanggan. Kaya, kung tignan natin yung landscape during the time, napakaganda naman talaga. Sinasabi pa rin ng Pilipinas, still, the Philippines is the most beautiful country in Asia. I believe that. Ako po'y naniniwala. Dahil yung mga natural resources natin ay tayo ang pinakamayaman sa natural resources. Ngayon, kaya tayo pinag-aagawan. Pinag-aagawan talaga ho ang Pilipinas. Gustong-gusto ng Amerika ang Pilipinas dahil andito ho yung yaman talaga. Napakayaman ho ang ating bansa. Ang China, kaya yan ho inahabol dahil sa langis. So, ganyan ho nangyari. So, yung transition from Garden of Eden, nag-transition po siya dito. Okay? From here. Kaya ngayon, ito naman po yung reglamento at yung plan sa loob ng tent of meeting. Hindi ka basta-basta makakapasok. Ang pare, once a year lang siya pwedeng pumasok dito sa most holy place. Alright? Minsan lang siya. We don't have time to discuss kung paano man ang gagawin dyan. Kaya lang, the process of entering, ladies and gentlemen, mula rito, ay hindi ho madali. May mga rituals at kailangang sundin. Para ho makausap ng tao ang Diyos
Pero, by a pastor, by a prophet, by a leader. Na ang leader na ito, during this time, ay si Moses. Kaya nakakapagbigay po ng instruction ng ating Panginoon sa pamamagitan kay Moses. Maliwanag na po. Understand? Understand? Ayokong magpatuloy pagka hindi naunawaan. Pumalakpak pagka naintindihan. Very good. And so, nabanggit ko sa inyo, nung nakaraan pa rin, na yung part na ito, yan po, sa loob ng the most holy place where the presence of God is. Hindi naman siya inilagay lang sa box. Naandun lang siya para lang hindi sana makalapit ang tao. Kasi pag lalapit ang tao sa kanila, mamamatay sila. Mamaya, maintindihan natin bakit ganun. Hindi talaga po pwede. Ang kabanalan ay hindi pwedeng maghalo sa kasalanan. Underline that word. Okay? Underline ninyo yun. Ang kabanalan hindi pwedeng maghalo sa kasalanan. You underline that. Okay. Very good. So, ang laman ho nito, yung red na yun, in-highlight ko, yan po. Details din ng Diyos yan. Kaya po, yung tinatawag nating cherubim, para maalala nila, dalawa ho yan. Dalawa ko kasi nakalagay doon. Para maalala nila, maalala ng pari, na may parang that represents na merong nag-iingat. Hindi ka pwede basta makakapasok sa presensya ng Panginoon. So now, when we talk about the tent of meeting, ganun ho talaga ang details. I'm gonna zoom this. Actual ho yan. Actual ho sa Israel, meron ho ito. Pero hindi na po yan activated. Hindi na po gumagana. Replica na lang po ito. Pero hindi nila ginagawa ito. Pero before, ganyan po talaga. Makikita ninyo, ang mga tao nakapaikot lang sa presensya ng Diyos. Alright? Kaya kasama nila. Ngayon. Kaya po ang Bible, when it is written, nakafocus lang ang Bible sa bansang pinili ng Diyos. Ginagawa at ginawa ng Diyos na modelo hanggang ngayon. Kaya po, the whole Bible, nakafocus talaga sa Israelites and the Jews. Okay. I hope that is very clear now. May mga questions kayo. Sige. Alam ko yung question, bakit Israelites nga? Ang dami naman, pwede namang Arab, pwede namang Ilocano. So, ganyan po ang tent of meeting. I'm going to describe to you in a very, very simple description, meaning, or definition, ang ibig sabihin ng meeting. The tent of meeting. Where? Ito, isang question nyo ito. Pero kapag sinabi mo kasing tent of meeting, may appointment where people meet or merong kang kausap, merong kang kadate. So may meeting. Kaya po mahalaga ito, ginamit na ng Panginoon na tent of meeting dahil tent of meeting nga talaga where they meet. Kaya ho ang mga tao during the time, hindi ho sila basta makakapasok dyan. Nasa labas lang sila. Paglabas ng pare, doon magbibigay ng instruction ng Panginoon. Okay. Now, ang meeting, ibig sabihin ay may appointment. Then when we talk about tent of meeting, that is where God is available. Sabihin mo, available si Lord. Kaya kung may tent of meeting, that is where God is available. Pero kinakailangan mong sundin yung rituals and the guidelines para hindi ka lang basta-basta papasok. Hindi po. But God is always available. Pagka merong nakita ang Lord, tatawagin niya ang pare or a representative o ang leader, and God will speak to that person. Yeah? So, the tent of meeting is a place where you can communicate to Him. A place of worship, a tabernacle, a dwelling, a portable sanctuary. A portable sanctuary. Dahil tent ho siya. Kaya ho, nililipat nila ito kung saan man sila dadalhin ng Panginoon. So it's very crucial. Hindi basta-basta lang inililipat ito. Pag lahat inilipat, may naka-assign sa tent, may naka-assign sa ganito, may naka-assign sa ganito, may naka-assign sa ganito. Yun lang ho ang gagawin nila. And
lahat ng mga nagmi-minister sa loob ng tabernacle or temple or tent of meeting, may sweldo. Hindi na sila magtatrabaho. Unlike ngayon, na ang mga pastor kailangan nila maghanap buhay. But I will explain that later on in the coming weeks. Now, kaya po mahalaga ang aking pagtuturo, hindi lang sermon ako ng sermon, para po maunawaan natin what will be your role in the kingdom of God in these last days. What will be your role and my role? Ang role lang ba ay uupo kayo? Ay, hindi pwede. Ang role lang ba ay para si pastor maging sabongero? Alam niyo ba kung paano maging sabongero si pastor? Hindi. Muna sasagot. Paano maging sabongero si pastor? I encourage you, sister, brother. Ayun, di ba, ang hihimas mo yung manok pagka ginagano mo pa yung ulo. Nangihimas palagi. Uy, sige na, kaya mo yan. Oo, may problema ka. Sige lang, tawag ka lang kay Lord. Ganun. Pero hindi niya. Kaya minsan ang mga pastor sabongero po. Pero ako, alam ho ninyo, when I speak the word of God, I speak the word of God straightforward. Kasi ho, ayoko pong bawat isa sa inyo ay hindi ninyo malaman. Where are you? Nasaan ho ang inyong estado bilang isang mananampalataya? Oo. Kasi kung hindi ho ganun, ayoko naman pag-rapture, maiwan kayo. Mainam ng masakit, pero siguradong lumalago. Amen? Nakahanda na kayo masaktan ngayon? Hindi. Pastor, next week, ang gagawin mo naman, yung mga sugat, lakihan mo. Alright. Now, magsiship lang ho ako ng konti. Babalikan natin ito mamaya. Magsiship ako. We will end on the tent of meeting. Okay? Very good? Alright. Magtitingin tayo ng mga katanungan. Kasi may mga katanungan tayo. Few questions tungkol sa kamatayan ni Lord. Kasi ayan ho talaga. Alam na natin. Last week, I journeyed you. Nag-journey tayo sa Garden of Eden. Bakit ang Panginoon ay kailangan mamatay? Dahil sa kasalanan. Bakit kailangan niya uling mamatay? I'm going to repeat that again. Bakit kailangan pang magsakripisyo si Lord? Bakit di na lang ipagwalang bisa yung sentensya na kamatayan? Mahal ko kayo, wag na lang. Kaya lang, mayroong sinabi dito, that God's law states that for the payment of kasalanan, the payment of sin is death. Hindi pwedeng baliwalain ito ng Panginoon because that's a law. Kaya magmula noong the creation, nagkasalan na sila, ayaw pagtakpan ni Lord yun na ang bunga o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi patay na nga talaga ang tao. Kaya hindi ho niya pwedeng baguhin yun. Hindi niya pwedeng sabihin na, okay na, sige na, mahal ko naman kayo. Hindi ho pwede. God is a righteous God. God is a righteous judge. Kung ano yung itinalaga ng Diyos, yun at hindi mababago. Pero pwede siyang gumawa ng remedyo. Alam natin yan. Kaya meron tayong propitiation. Meron tayong, yung word natin last week? Bigyan ko kayo ng hint. Replacement. Hindi, atonement. Atonement is a substitution. Kaya merong substitution. Substitute. Dapat tayo, mamatay na talaga dapat, pero may substitute. Alright. Sige, tuloy natin. Mas mainam kasi pag may Bible, Let's read the Bible. This truth gives us, Titus 1:2-3. This truth gives us confidence that we have eternal life which God who does not lie. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya pwedeng magsinungaling who does not lie. Promised them before the world began. Noon pa, si Kuya Titus to And now, at just the right time, He has revealed this message which we announce to everyone. It is by the command of God, our Savior, that I have been entrusted with this work for Him. Kaya ho, kahit na ang mga leader nire-recognize noon na ito yung na-entrust sa akin, na idala sa inyo na katotohanan, na dahil sa Kanya, ito talaga yung kaligtasan. That's why my role as a pastor is to equip you and tell you about the truth. At ito naman ho yung katotohanan. This truth. And then dito sa Ephesians, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the
blood of His Son. He purchased it and forgive our sins. He has showered His kindness on us along with wisdom and understanding. Kung hindi yung wisdom ng Panginoon, ay nako, yari tayo at yung kindness ng ating Panginoon. Am I making sense? Para po, hindi lang tayo puro giving. Mas mainam na alam natin ang ating foundation. You know. And then pangalawang katanungan, kailan ang kamatayan ni Jesus? Natanong nyo na ba ito? Kailan? Meron. Ang sabi ng Bible, verse 33 ng Mark chapter 15, at noon, darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Bible po nagsasabi. Then at 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Alright, okay. Mainam na maunawaan natin ito. Ano po? Kaya po napakaganda na maalaman natin na merong oras talaga. Kaya po, yung ibang celebration natin, kagaya ng Christmas, parang kalukuhan talaga yun. Wala akong sinabi ang Bible na i-celebrate ang Christmas. Buti na hindi Christmas ngayon. Wala po. Wala siyang ganitong araw siya pinanganak. Wala po. Pero ito meron. Kaya ito lang ang sinabi niyang, alalahanin ninyo ako. It's not about His birth, na napakaliit, na nasa sabsaban. Kaya kapag nakikita ni Lord yung sabsaban, na puro dayami, nagaganon siya. Ganito ba yung description? Nakita na ba nila? Yung totoong lokasyon kung saan ako pinanganak? So, next 2024 Christmas, i-celebrate natin, pero different na. We will celebrate Christmas in a different way. We will bring people into His kingdom. Kaya paghandaan natin ito, yung celebration na yun, sige, sabayan natin ang mundo. Kasi mundo ang nagsiselebrate ng Christmas eh. Not even the Jews celebrate Christmas. Not even the Messianic Christian. They don't, dahil wala akong maliwanag na sinabi ang Bible. Pero dito, maliwanag po. Si Kuya Mark po ang nagsulat dito, 3 o'clock. Pero kailan po? Friday yun ngayon ho, titignan ho natin ang mga eksperto na. Titignan natin yan, Alright. Ito po, from my favorite location, website. Scholars have provided estimate in the range of 30 or 33 AD. After that, bang ibig sabihin ng AD? Hindi po. Ito po ay, yan, kaya ko, ibig sabihin ng AD, ano po? AD ay Anno Domini, na ang ibig sabihin sa Latin word ay in the year of the Lord. Kaya hindi ho yan after death or AD. Ito po ay Latin word para maunawa natin. Now, balik tayo dito, mabilisan. Alam nyo po, itong Baptist Theological Seminary, sa lahat ng nakita ko, sila ang pinaka-accurate ng kanilang study. Ang mga Baptist po, pagdating sa kanila, kaya when I teach, ganito ho sila magturo. That's why I'm teaching you the way Baptist teach. Dahil ang kanilang mga tao at kanilang mga miyembro, matitibay ho ang kanilang pananampalataya. And that is my desire as well. So ano po, ang kanilang research, ganun pa rin. 30 AD in the year of the Lord, or 33. Dito naman sa Christianity.com, ganun pa rin. Kaya lang, may maganda pong, may magandang underline ko yan. Lahat ng mga scholars nagsama-sama na magagaling. Sabi nila, April 7, in the year 30, Anno Domini. Kailan natin sinelebrate yung kamatayan niya? Ayun, last, di ba? Ang sinusundan nating calendar ay hindi ho yung calendar ng mga Jews. Yung calendar natin mga hintil. I will term it that way. So meron tayong date ng kanyang kamatayan, so we know. Okay? Pinakita ko lang ho sa inyo ito para malaman ninyo. Ano ho mahalaga? Sabi ni God question. While the day of the crucifixion is debated, the day of resurrection is absolutely clear. Scripture says that Jesus rose on the first day of the week. What's more important than knowing the day of the week of Jesus' death is believing that he did die and that He rose from the dead.
equally important is why He died. To take the punishment that all sinners deserve. Jesus is truly the Lamb of God. Ito yung sinasabi ni John. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. John 1:29. Putting your trust in Him results in eternal life. Yan naman ho talaga mahalaga. Pero, ang tanong lang natin, may kailan o may date tayo base sa mga expert. Pero ang sinasabi naman dito ng God question, oo, naniniwala ako na siya ay namatay at siya ay nagungar. Siya ay nabuhay muli. Ang mahalaga sa atin ay putting your trust in Him results in eternal life. Yun ang gusto natin. We put our trust in Him and that will result into eternal life. Alright. Kaya po dito, it is true whether He was crucified on Wednesday, Thursday, Friday, that doesn't matter. Pero may date. Pero yung kapanganakan niya, wala ho. Pero meron. Kaya itong mga expert nito, ayoko na rin hanapin kung paano nila pinag-aralan. Wala na akong oras. Sila na ho ang gumawa, I want date. So we have the date. Okay? Kung 27 man yan, 14, 7, basta April. Maliwanag ho ito. Base doon sa kanilang Nisan calendar. Ito po ay Nisan calendar. Kalendaryo ho ng mga Hudyo. Okay. Next question. Saan siya namatay? Golgotha. Sabihin mo nga, Golgotha, a place of skull. Pero meron tayong bersikulo. Alang gusto ko lang makita natin ito. Remember your leaders who taught you the Word of God. Saan matatagpo ito, no? Hang on. Medyo, para hindi kayo mahilo, wag lang muna kong tumingin. Ayan. Saan ho makikita ito? Remember your leaders who taught you the Word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. The examples of their faith. Ang inyong mga leaders. Pero ang usapan natin, saan siya namatay? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So do not be attracted by strange new ideas. Your strength comes from God's grace, not from rules about food which don't help those who follow them. Okay, mag-move tayo. Verse 12. So also Jesus suffered and died outside the city gate. Hindi niya binanggit. Pero pag sinasabi niyang outside the city gate, outside Jerusalem, to make His people holy by means of His own blood. Siya na ngayon yung pumasok sa loob as the high priest. So let us go out to Him, outside. Sorry, wrong word. Siya po ay pumasok sa loob ng presensya ng Diyos, if I may say that, in the temple. So let us go out to Him outside the camp and bear the disgrace we bore. For this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. So, therefore, ito naman ang dapat natin gawin na encouragement ni Apostol Pablo. Therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise. Hindi na natin kailangan yung i-offer pa yung mga animals. Ang hinihingi na lang is a sacrifice of praise. When you are going through a tremendous trials, na dumadaan ka sa matinding pagsubok, what you will do is offer a sacrifice of praise. At magpasalamat with thanksgiving and giving praise to God. Kahit na anuman ang pinagdadaanan. And do not forget to do good and share with others those in need. These are the sacrifices that pleases God. Ito yung mga sakripisyong gusto ng Diyos. Now, we are in the month of giving. Now, maintindihan natin na yung mga sakripisyong ito na nais na malugod ang Diyos. It is not just your money. Time is gold. Pero when you give your money, pinagpaguran mo yun. Hindi sana barya-barya lang. Because this pleases God. But when you do not obey, this pleases Him. Mabigat. Lalo na kapag kaika po, ninanakaw. Naku, huwag natin gagawin yun. Now, I believe, dito ho sa atin, hindi issue ang ika po. Hindi po issue.
I gave you a testimony already. Uulitin ko siya. Nakatabi ko si Enrique from Africa. Kasama ko sa room. And then, naikwento niya yung kwentong ito. One of the largest church in Africa. They have like hundreds of people, member. And then, not in the dream. Namatay po ito, pero nabuhay. Isang pastor na napakaliit. Pero yung pastor na, senior pastor, ay namatay siya. So, nagkita sila sa langit. Nagkita sila somewhere. Hindi langit. Nagkita sila somewhere. You know what this guy says? This pastor says? Pastor, sabi niya, bakit nasa impyerno ka? You have the largest church in Africa, in our place. Yeah. Hindi ako nagbigay ng tithes. That's a real story. At yung taong ito, nabalik siya. Nandun na siya sa morgue. For like 6 weeks siya na pinagpipray. Prayer and fasting ang kanyang mga leaders. After 6 weeks, nabuhay po siya. But during the 6 weeks, yun ang kanyang, hindi ho dream. Yun ang kanyang experience in heaven. And then he told me that story. Tumawag kagad ako kay doktora. Tignan mo nga yung listahan. Baka meron tayong utang dahil wala tayong bigas. Walang sabon. Walang toothpaste. Kinuha natin yung tithes natin. Sabi niya, wala. Tithes natin, kumpleto. Halamat, hindi ako pupunta sa impyerno. I'm telling you stories, real stories. I was able to talk to the person by myself. And now he's alive and still kicking. A very successful pastor. Alright. Kaya po mahalaga sa atin, our spiritual growth. Mga anak sa pananampalataya, ikaw man ay kuya, ikaw man ay ate, andito po ako para bigyan kayo ng matibay na pundasyon sa inyong pananampalataya. Meron kayong substance, the substance of your faith. Last question. I hope. Paano aalamin ang death and resurrection ni Jesus? Simple lang. Puntahan lang natin uli ito. Paano natin alalahanin? Mag-PLD. Kaya tayo may PLD. Kaya dito na natin araw-araw ito. Every day. Basahin natin. Basa. Pero pinupromote ko ito, hindi para may makasama kami. No. I'm promoting this para kayo dahil personal ho ito. Hindi ito congregational. Personal na panawagan na alalahanin sa Lord. Every day. Kaya ko po ginagawa ito, hindi para sa inyo. No. I'm doing this para inaalala ko siya. Kaya ho ang PLD, mag-log on, sumama ho kayo every day. Kung hindi nyo kaya, some other day. But I challenge you because this is how Jesus is telling us. Command ho ito, hindi suggestion. Read. Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang alin? Ala-ala. Hindi na niya sinabi yung frequency. Pero sinabi niya, tuwing iinumin nyo ito. Sapagkat tuwing iinom kayo o tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. That's why we were asked to do this. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Especially now, binobomba ang Israel. And we are now about to face the last chapter of this planet Earth. Pero, mamaya, may tanong ako. Okay, maliwanag na? Yung mga questions na ito. Let's now go back to our lesson talaga po. Dahil dito natin i-close. Alright?
Kaya maunawaan natin, bakit nagkaroon ng tent of meeting noon? May plano ang Diyos. He has a plan of the tent of meeting. Hindi lang tent of meeting nila noon, but He has a plan of the tent of meeting now, especially. Mas mahalaga yung tent of meeting ngayon. Okay. Kaya po, balikan natin yung definition ng tabernacle, tahanan, dwelling, or temple. Templo. Or yung tinatawag nating portable sanctuary. Dahil portable sanctuary nga naman talaga. But I want to challenge you, ladies and gentlemen, make no mistake. Hindi po pag-aari, hindi natin pag-aari ang templo. The Bible is talking about we are the temple. Tayo ay sanctuary. Okay, let's read. Ready? 1, 2, 3, basa. Ang tagal na, bilang beses na ito. Hindi nyo ba alam? Kayo na yung portable sanctuary. Hindi nyo ba alam? Kaya ako si Pablo, binigyan niya ng stress ito. He stresses, hey! Ano ba kayo? Hindi nyo ba alam to? Hindi nyo ba alam? Kayo yun. Portable sanctuary. Kayo na yun. Ginawa na kayo ng Diyos na portable sanctuary. Ginawa na ng Diyos. Hindi para sa inyo yung templo na yan. Make no mistake. Your temple, ang templo na ito, hindi para sa akin. That when you go to your work, you're bringing the Garden of Eden sa bahay, sa kapitbahay, sa trabaho, sa palengke. It is a portable sanctuary. It is a portable temple. It is a portable presence of God. Hindi nyo ba alam, Mekani Pablo? Hindi nyo ba alam? You are the temple. Naninirahan si Lord sa inyo. Katuloy ho ito sa verse na yun. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo. Kaya tayo, nagiging isang templo tayo. May ugnayan na. May ugnayan. It's no longer, we're not talking about me, but we are talking about a group of people na meron ng epekto na dinadala ng Diyos. Now we are bringing the glory of God. We are bringing the Shekinah glory of God. And people will be affected because, whoa, what is happening? Anong nangyayari sa kanila? That's why NDS is very powerful. Kaya ho, hindi natin dapat ihiwalayin ito. I'm challenging. Do it in your way so that you can minister. We've made evangelism so easy. Wala na pong kahirap-hirap. Hindi mo na nga kailangan mag-aral. Alright. Kaya ho ay isang nagiging templo. Okay. Ano pang susunod? Efeso 2:21 hanggang 22. 1, 2, 3, go! It is through the Holy Spirit. Itinatayo ng Diyos. Kaya ho ang iglesia, ang church kagaya nito, itinatayo habang may mga tao, nakukumpleto yung tahanan, nakukumpleto yung templo, by you, by us. Ano ba yung pwede mong gawin? Ano ba yung role mo? Ikaw ba ay poste? Ikaw ba ay wall? Ganun po. Meron tayong role na dapat ginagampanan. That is why, dito ni-stress na ni Apostol Pablo, na dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Sino yung sa Kanya? Kay Kristo Jesus. Nakipagkaisa tayo sa Kanya. And now, we were called the temple. Alright. Maliwanag na po? Am I making sense? Right. Pumalakpak muna. Habang lumalayo tayo ng lumalayo. Ito na po. The temple, now, you are bringing the Holy of Holies. Sabihin nyo nga po, Holy of Holies. Dahil tayo na po ang templo, we are bringing the Holy of Holies. Kasama, eto na yung ating mark. Eto na yung pagkasino natin. This is our life. This is who we are.
The Holy of Holies. Kaya ang dapat tawag sa atin ay santo. Dahil kay Kristo Jesus yung kamatayan niya, pinabanal niya tayo. We were made righteous. No. Not only righteous. He has made us holy. Palpak kanina, He had made you holy. Palpak ka nung nakaraan, He had made you holy. Lasinggero ka nung nakaraan, He had made you holy. Nagnakaw ka nung nakaraan, He had made you holy. Nakipag-away ka, He had made you holy. Negatibo pa rin yung utak mo, He had made you holy. Wala ka nang masasabi pa. All we have to do is maintain. Kaya nga po, takot ang mga adik sa church dahil dyan maraming bawal. Wala akong pinagbabawal dito. Wala po. Ang bawal lang dito, yung kutsain nyo yung pastor na pangit siya. Hindi ha. Magsawa kayo. Ang bawal ho ay yung hindi ka nag-church. Yun ang bawal. At hindi mo pinararangalan ang Holy of Holies na mga kasama mo. Because every one of you here are the Holy of Holies. Kaya ho, tuwing linggo, you will meet the Holy of Holies. Kaya po, ang church ay banal. May biruan. Ako nagbibiro sa inyo. But let's be serious when it comes to that position. Amen? Bago ako magpahuli na, punta sa dulo. Pag ako po naggagawa ng sermon, hindi ako gumagawa ng sermon para sa'yo. Okay? No. Hindi para sa'yo. Para namang kawawa naman ako. Gagawa lang ako ng sermon para sa isang tao. Jomerson. Para napakahalaga mo naman sa buhay ko. Ano ka ba? Ano? Because I am the Holy of Holies, the Lord want to speak to you. Eh, minsan masakit. Amen? Minsan suntok talaga sa panga. Knock out. Pasalamat na lang. Amen? Because here we are. Andito pa naman kayo. Pero yung iba, madaming ang umalis yun. Dahil na-knock out sila. Ang Panginoon ay hindi lang siya concerned sa mapopulate ang kingdom, ang langit. Ang gusto niya, quality. Kalidad. Kaya dito po, every time I stand here, I want to make sure that the quality of the Word of God ay nakakarating sa inyong tainga, puso at isinasa buhay. Reflect lang, reflect. Hindi ito pang-degrade sa inyo. Bilang templo, tayo ang pinakasanto, pinakabanal na dako. Ikaw, pinakabanal na dako. Lugar, pinakabanal na templo. Na kung saan sa templong ito, pwedeng manahan, gawing tahanan, habitation, dwelling place. That's why it's not your temple. This is not my temple. This is the temple of the Holy Spirit. Kaninong templo ka galing? Sino? Paano? I have been telling myself, I cannot bring my being an architect. My wife as well cannot bring. But what I can bring, and I can tell God, sabihin ko, ang templong ito, nanahan ka. Sablay ako ng marami, pero nanahan ka. Hindi ka nagpabaya. Remember this. The most sacred place. Hindi ho church. Hindi ho building ang sacred place. It is your life. It is me. It is you. It's a sacred place. This is the tent of meeting.
where the Holy Spirit dwells and other people will see. And they will meet the Holy Spirit because of me. Na-encounter nila ang banal na Espiritu dahil sa akin. Kaya, this is a sacred place. Ikaw ay portable sanctuary. Now you understand bakit may tent of meeting noon. Dahil ngayon, the glory of God, wherever we are, kahit saan kang pumunta, bakasyon man, a portable sanctuary. Hindi pwedeng maisantabi na yung araw na itinalaga ng Diyos, magkikita-kita lahat ng mga portable sanctuary. Magpupuri sa Panginoon. I want my team to come up. Now I'm gonna ask you, whose temple are you? Iwanan ko lang itong palaisipang ito. Napakahalaga nito, wherever we are. How is that temple now?